Okay, welcome sa ating online Bible study. No, in behalf of Pastor Man of God, Pastor Ronjan Tion, no, in behalf sa kanya, no, na it is a great privilege na makakapag-teach na naman. No, I declare the spiritual wisdom, the prophetic wisdom na is my portion tonight. At yung spiritual understanding is your portion. Itong Bible study natin, every Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, every day to siya. Pero minsan kung hindi ka maka-join sa Monday, Hallelujah, thank you Jesus. Hindi ka makaka-join sa Monday, may Tuesday kung busy ka or nasa travel, no, makaka-join ka araw-araw. Araw-araw po ito except Sunday kasi yung Sunday natin may discipleship through man of God. At ito po siya ay live. Kung sakaling hindi kayo maka-join, halimbawa, hindi kayo maka-join sa Tuesday o may biyahe kasi pag biyahe kasi walang signal. Mahina yung signal. May mga part sa area walang signal. Pag hindi kayo nakaka-join, no, may live tayo. No, true live. No, makikita natin at malalaman pa rin natin kahit mamiss man natin yung time, yung alas 8 hanggang alas 10, no, hindi tayo maka-join, may live po tayo. Kaya praise God, ginagamit din ng social media natin kaya lagi nating iano sa Panginoon, i-sanctified yung cellphone natin, no? Yung cellphone natin para lang to sa mga divine connection, no, para sa mga kaluluwa. Jesus, let's start. Yung topic na pinag-uusapan natin at nireveal sa akin ng Panginoon ay ito, strategic against demons. No, pero bago natin pag-aralan to, kailangan muna natin maintindihan, dapat maintindihan natin ligtas na tayo. At kailangan natin maintindihan yung gospel, yung revelation of the cross, yung pagkamatay ni Jesus, yung authority, yung salvation. Na hindi natin pwedeng pag-usapan yung kaaway kung tayo mismo, hindi natin alam na ligtas tayo. So, kailangan na natin maintindihan yung grasya ng Diyos, kailangan natin maintindihan yung pagbabalik niya. At unang-una sa lahat, no, kailangan din natin maintindihan yung sonship, yung authority natin as a child of God. Hallelujah. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon, no, dahil nakilala mo na ng lubos ng Panginoon, no, pwede nating pag-usapan yung tactics ng kaaway at kung paano talunin. No, hindi natin pinag-aralan, no, si Jesus pinag-aaralan natin para sambahin at para magkaroon ng deep relationship. Si Satan, pag-aaralan natin yung tactics niya, yung sistema niya, yung style niya, kung paano siya talunin. So, may pinagkaiba. Si Jesus, pinag-aaralan natin para sambahin siya at para mas maging deep tayo sa kanya. Magkaroon tayo ng intimacy. Si Satan, pag-aaralan natin siya para iwasan natin yung mga tactics niya. So, ibig sabihin, may pinagkaiba. So, kailangan natin maintindihan ngayon yung strategy kung paano no, makipaglaban sa kaaway. No, I hope and I believe na yung kalaban natin, we are not fighting against flesh and blood. No? We are fighting principalities. Paano to ang word nga principal? Kung sa paaralan pa, siya yung pinaka-head. Isa siya sa mga head, high ranking. No, may si doktor sa eskwelahan. No, yung principal, isa yan sa mga high ranking sa school. So, ibig sabihin, yung kalaban natin, principalities. No, mga high ranking na sila, dagga na sila. So, ibig sabihin, kailangan nating lumago sa spiritual talaga. At kailangan natin ngayon maunawaan kung paano sila kalabanin. Dahil kung hindi natin alam kung paano natin sila kalabanin, no, pwede tayong matalo. At naniniwala ako, kung noon ikaw ang binibigyan ng stress ng kaaway, pero ngayon, dinideserve mo na makabawi sa kanya. Hindi pwedeng nasa kamay ka na ng Diyos, hindi ka pa rin nakakaganti sa kaaway. No, ilang taon sinira yung buhay natin. No, binulag tayo ng Satanas ng ilang taon. No, yung kagabi nakarinig ako ng testimony ni sino ba yun? Nag-insight. Sabi niya, for 67 years old niya, bago niya palang nakilala ang Diyos. No, 2 years pa lang siya nagsiserve. So, ibig sabihin, sa loob ng 65, palagyan na natin, simula 12 years old, doon na siya medyo nagkaisip na. Simula 12 years old hanggang 65 years old, hindi niya nakilala ang Diyos. At sa loob ng 65 years old, inalipin siya ng kasalanan. O, gidaog-daog siya ni Satanas. Pero, no, but praise God, ganun kabuti ang Diyos, no? Pagdating niya ng 66 years old, nakilala niya ang Panginoon. So, ibig sabihin, no, atat na atat ka ngayon. Kung ikaw ang binibigyan noon ni Satanas ng stress, no, pagsikapan natin. No,
At yung topic na ito para din to sa akin. No, kasi gusto ko ring matuto. Kasi naniniwala ko ang Panginoon ay nangungusap sa ating lahat, hindi lang sa inyo. Kasi kung nagluluto ako ng pagkain, ako ang unang titikim. Ako ang unang mabibless. Ako ang unang makakatanggap ng revelation. So ibig sabihin, bago ko siya isi-serve, ako ang unang nakatikim. Pero hindi ibig sabihin, ako ang nagluto, hanggang tikim lang ako. No, di ba pag sa bahay, pag magluluto ka, pagkatapos mo magluto, no, kakain ka rin, kasabay ng niluto mo. Kung ano yung niluto mo, kanin, ulam, hindi porket ako ang nagluto, hindi ako kakain. So pag hindi ako kakain, parang questionable. Bakit hindi ka kakain? Baka may lason to, baka marumi to. Di ba? Kakain ka dahil alam mo, no, para din yun sa'yo. So, sabay kayong kakain ng buong mong pamilya. Pero ikaw nagluto. Tinikman mo lang, pero pagdating na sa, nung sinare na yung gospel, ito, kumain ka rin. So, ibig sabihin, yung word of God, hindi siya para lang sa mga baguhan, kundi para din sa mga pastors o yung mga matataas na ranggot para sa lahat, para sa atin to lahat. Amen? So, kailangan natin, kung binigyan ka ng stress ng kaaway noon, no? Simula sa araw na to, kailangan natin i-desert din. Kasi, kahit hindi natin maunawaan, sabi nga ni Pastor Ron dyan, kahit hindi ka makakasout ng demonyo, hindi ka makakapagpagaling ng sakit by using the name of Jesus. Hindi ibig sabihin hindi ka ligtas ka pa rin. Pero ang point dito, sayang yung authority na ibinigay ng Panginoon ng libre. Hindi natin nagamit. Parang may pera ka ba? Na binigyan ka ng pera pero hindi mo nagamit. Sabi sa'yo, bakit nagtatrabaho ka pa? May insurance ka naman. Huwag ka na magtrabaho kasi million yung insurance mo. Bakit nagtatrabaho ka nagpapahirap ka sa mga sa tunganiyo ka namang pakyawan na trabaho, nagdudusa ka. May pera ka naman. Pero hindi ka naman makukulong kung hindi mo kung magtatrabaho ka. So ibig sabihin, kahit hindi ka makakasot ng demonyo, walang problema 'yon. Pero kung hindi ka pa rin nakakasot ng demonyo, hindi mo dinesire, so ibig sabihin, sayang yung authority libre na ibinigay ng Diyos. Hallelujah. Pero ngayon, pag-usapan natin yung strategy ng kaaway. Basahin ko muna ano ibig sabihin ng strategy. Sabi nito, strategy means the science and the art of military commands applied to the overall planning and conduct warfare. A plan of action intended to accomplish a specific goal. The art of using similar techniques in the quality of business. So, ang strategy, useful siya sa mga military. No, yung military, no, ginagamit to siya para magplano. No, kung sa Tagalog sa Tagalog ng strategy, ibig sabihin ng strategy sa Tagalog, diskarte. So ibig sabihin, bago mo makuha ang isang bagay, kailangan mo ng technique, diskarte. Bago mo mapauo ang isang tao, kailangan mong lakasan yung diskarte mo. Para matalo mo yung kaaway o para makuha mo yung prize, kailangan mong gumamit ng strategy. Kung hindi gumana yung unang strategy mo, gaya sa pagiging atleta, gamitin mo yung next strategy. Kasi noon, naranasan kong maging runner sa elementary. Nung tumakbo ako ng 5 ikot, 500 meters, ang ginawa ko, unang takbo ko pa lang, full blast agad yung takbo ko. Pero yung strategy ng iba, dandahan lang, sakto lang. Pero nung 400 meters na, ika 500 meters, tumakbo talaga ng mabilis. Yung ginawa ko, mali. Tumakbo ako ng, binigay ko talaga ng todo. So, ibig sabihin, kailangan ng strategy para manalo sa laban. Kasi yung mga sundalo, bago sila aatake sa mga kampo, gagawa sila ng strategy. No? Kaya sila gumagawa ng strategy dahil gusto nilang manalo. No, gumagawa sila ng strategy dahil gusto nilang magtagumpay sa laban. Kasi wala kang makitang sundalo na magsusundalo ako para mamatay. No, yung sundalo kasi, kaya siya magsusundalo ako dahil gusto kong malingkod. Magsusundalo ako dahil gusto kong makatulong. Pero wala kang makitang sundalo na nangangarap, paglaki ko maging sundalo, para ano? Para mamatay agad. Wala. Pero ang katotohanan, pag nagsundalo ka daw, parang binigay mo na yung kalahating buhay mo. Para lang sa paglilingkod. Hallelujah. So, ibig sabihin, no, may sacrifice talaga. May gagamitin kang strategy para matalo mo yung kaaway. And always remember, ito yung lagi nating tatandaan na every time na aatake tayo, no, at yung kalaban natin dito, hindi na tao. Spiritual. No, mahirap siyang kalabanin pag hindi ka, no, pag wala kang authority, pag hindi ka authorized. No? Hindi ka authorized, wala kang connection sa Panginoon, walang authorized. Walang authority. So, ibig sabihin, para matalo mo siya, kailangan mo ng deep connection. At kailangan mo ring isipin
kung ano yung position mo, ano yung ground mo as a spirit, as a as a servant of God. So, hindi ka nakikipaglaban sa kaaway dahil takot kang matalo. No, nakikipaglaban ka sa enemy dahil you are more than conqueror. Pag sinabi nating more than conqueror, panalo ka na sa laban. No, nakikipaglaban ka, ulitin ko. Hindi ka nakikipaglaban sa spiritual, sa mga darkness, na kaaway, dahil takot kang matalo. No, makikipaglaban ako ngayon, kailangan ko talaga lumaban dahil baka matatalo ako. No, wag na wag kang lumaban. No, tanggalin mo yung mindset na wag na wag kang lumaban dahil takot kang matalo. Lumalaban ka dahil alam mo, you are more than conqueror. No, lumalaban ka sa spiritual, sa mga high ranking, dahil alam mo, you are a child of God, you are a royal priest. Pag royal priest ka, pag serban ka ng Diyos, pag naintindihan mo yung authority mo, you are already victorious. No, panalo ka na, you are a champion. You are a victor ka. Victorious. So, maliwanag, nakikipaglaban ka sa mga demonic, sa mga sa mga tao ni Satanas, hindi dahil takot kang matalo. O makipagkonjugo sa kaso, makipagtalo ako sa kaso. Dahil pag natalo ako, parang ako ang may kasalanan. Pero sa kamay ng Diyos, hindi ka matatalo pag mananatili ka sa Kanya. So, ibig sabihin, nakikipaglaban ka sa enemy, hindi dahil takot kang matalo. Nakikipaglaban ka sa enemy dahil alam mong panalo ka na. No? Pili kang ninanakaw ng kaaway, o pili kang binubulag ng kaaway para sabihing talo ka. Pero nakikipaglaban ka dahil alam mong panalo ka na. Yung authority mo, hindi pwedeng agawin ka kasi nga, tinubos ang ni Jesus ng pinakamahal na dugo. At sa pagiging sundalo, as a servant of God, kung dinideside mo rin na lumaban na sa spiritual realm, sa warfare, kailangan mo maintindihan yung ground. Kasi as a aplikante, naranasan ko noon maging aplikante ng sundalo, may mga requirements. Ang requirement, dapat may 72 units ka, yung height mo nasa 5'0", limit yan. Pag hindi ka makaabot, pag 4'11 ka, hindi ka makapasok. So, kailangan, chine-check dyan yung heart condition mo, health condition. So, ibig sabihin, may mga medical, may inaayos, may gina-examine sa mong kagalingon. Aside sa in-examine yung physical health mo, in-examine din yung kanang sa to gani neuro. No, paano ka mag-isip? Kung may kakayahan ka bang i-handle yung isang bagay. Kung kulang ka sa ng psychology or sa mga neuro, no, dadaan ka muna sa neurologist. So ibig sabihin hindi basta-basta maging deliverance minister. Kasi as a Christian, kailangan tingnan nyo pag ang isang aplikante ng sundalo, chine-check yung puso. Kung may butas ka ba sa puso, may asma ka ba? Pag may asma ka, kahit may bakir ka. Pag may butas yung puso mo, kahit pinakamataas na yung bakir mo, maaring makakapasa ka sa exam. Maaring makakapasa ka sa Pero pag dahil may butas ka sa puso, hindi tatanggap ang mga sundalo, ang mga military na may problema sa puso. Kung i-relate natin sa spiritual, yung puso na pag-uusapan dito, yung emotional, yung ating soul, yung ating emotion na hindi na tinahandle. As a Christian pala, tingnan yung mga sundalo, pag hindi okay yung puso mo, may butas ang puso mo, hindi ka tatanggapin ng sundalo. Pero sa Panginoon, tinawag ng Diyos, God qualifies the call. Gi-qualify sa Ginoo ang mga tinawag. Kahit hindi tayo pasado sa standard ng Diyos, lahat tayo hindi tayo standard. Hindi tayo nakapasa sa standard ng Panginoon. Pero by the grace of God nakapasok tayo. Pero dahil nakapasok tayo, binigyan tayo ng chance ng Panginoon, huwag na nating sayangin pa. Kaya labanan natin yung emosyon natin. Kasi minsan, sabi ni Pastor Ron dyan, nadidestroy tayo hindi dahil sa sanas. Nadidestroy tayo dahil sa sarili nating mismong emosyon. Kasi yung emosyon kasi natin, nakakatakot yan. Madaling mapanis. Pag nahawakan lang, katulad ng pagkain, pag nahawakan lang, huwag mo hawakan yan. Kutsaraan na, may tinidor dyan or may nailuwag. Mapanos na. Ang puso natin, pag nahawakan na, disposable. Parang mas, pag nahawakan na, humingi ka agad sa Panginoon ng bagong puso.
Gaya sa sinabi ni Ezekiel. No, give me a new heart, new spirit, puso na willing sumunod. Kasi pag ang puso kasi ang puso kasi pag nalagyan na ng ano yan, nakakaunting emosyon, walang problema sa emosyon. Noon, kaya siya nagkaroon ng wrong emotion kasi may right emotion. Na ang emosyon, walang problema sa emosyon. Pero kung tumagal na yung emosyon, problema na yun. No, walang problema sa ginataan na gulay. No, mainit pa naman yan. Walang problema. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi ni Apostle Paul pala, pwede kang magalit. Kasi may emosyon ka talaga. Pero wag mong hayaan na maggabi na lang, galit ka pa rin. So, ibig sabihin, maiintindihan ng Panginoon kung no, medyo mangiubos ka, medyo magtampo ka, maiintindihan ng Panginoon yan. Pero, as a Christian, ugmaan na lang, magabinaan na lang. Suko, gihapon ka. So, ang emosyon natin, parang ang gulay ba? No, kahit mainit siya sa una, okay siya, pero pag yung ginataan na gulay, aabot yan ng gabi, mapapanis na. So, ibig sabihin, yung puso natin, yung emosyon natin, napapanis yan. Kaya nga, pag natatagalan na, napapanis. No, hindi na siya maganda. No, pag kinain mo yan, yung panis na, no, pwede tayong ma-destroy, pwede tayong magka-poison. Kaya nga, ingatan natin yung puso natin. Pero ang kagandahan sa Panginoon, kahit hindi tayo pasado sa standard, no, tinawag tayo ng Diyos. Kaya nga, kailangan nating labanan, no? Kasi minsan mismo natin, no, ang kalaban natin mismo, ang ating kalaban, ang ating sarili mismo. Hindi na si Satanas. Kaya lang si Satanas, wala nang power sa atin dahil tinubos na tayo ng Jesus, titulado na tayo. Pero dahil binigyan mo ng pagkakataon, sinabi ng pag magparking ka ng motor, dalhin mo talaga yung susi mo, iniwan mo yung susi mo. So ibig sabihin, minsan pag naging pabaya tayo, nananakaw yung motor natin. Sino sa inyo dito naranasan mo na manakawan ng motor? Or sino sa inyo dito, by the grace of God, ako naranasan ko na ibang beses na yung motor ko, pinarking ko sa, nakalimutan ko yung susi. No, magdamag. By the grace of God, wala gikawat. Pero kaya nga sabi ko minsan, yung motor, titulado yan sa'yo. Pero pag naging pabaya ka sa motor mo, iniwan mo yung susi doon, no, pwedeng manakaw yan. Kaya nga, yung pagtubos ng Panginoon, titulado ka na sa Diyos. Pero pag hayaan mo si Satanas, nanakawin yung buhay mo. Nanakawin yung oras mo sa mga ML, movie, Netflix. Siguro okay lang siguro manood ng Netflix. Basta yung pinanood mo, basta ito katong Panginoon, katong The Chosen. No, pero pag nanood ka ng Netflix na wala kang matutunan, nanood ka ng Netflix, tapos ungodly, binibigyan natin ng kaaway para nating iniwan yung susi sa motor. No, nanakawin talaga ng iba. Kailangan healthy tayo spiritual, healthy tayo emotional, bago tayo maging deliverance minister. Para hindi tayo ma-destroy sa unahan, dapat hindi tayo emotional, hindi tayo overthinker, dapat madali tayo magpatawad ng tao. Pero I believe, hindi mahirap, naniniwala ko, hindi mahirap magpatawad. No, pag tinanggap mo talaga ang Diyos. No, pag nasa sayo yung fruit of the Holy Spirit, hindi mahirap magpatawad. Hallelujah. Why physical health is important to the military? Bakit ito mahalaga sa military yung physical health? The health and fitness of service member directly impacts the military readiness to effectively. No. So ibig sabihin, kaya pala required yung physical health na dapat ligko nimong lawas, taas ka resistensya, wala kay sakit sa puso para maging effective ka. No? Sa pagkasout ng demon, sa pag-evangelize, sa pag-preach ng gospel, no? To respond and to fight in all situation. Kasi kaya nga yung mga sundalo, dinadaan sila sa mga screening, medical, kasi nga may paparating na training. Sa training, andun yung correction, andun yung pagdidisiplina, no, masasaktan ka talaga sa training. Kaya nga, sa pagpapasok ka na sa discipleship, no, pag nag-desire ka na maging leader ka, lalo na pag dumating sa punto ng isipan mo, naisip mo na gusto ko ring maligtas yung kapatid ko. Gusto ko na rin maligtas yung nanay ko. Gusto ko rin mashiran yung nanay ko. No, papasok ka ngayon sa military. Hallelujah. No, papasok ka ngayon sa training. No, pag sa dumaan, ang purpose ng training, ang purpose ng physical health, i-examine yung physical health mo. No, para tingnan, no, kung kakayanin mo ba yung training. Kakayanin mo ba yung training? At yung training na yan, paghahanda yan, kasi nga may totoong laban. Yung training na yan, inahanda lang yung emosyon natin. Inahanda lang yung sitwasyon natin. Kasi may paparating na battle. No, sundalo. Pero hindi ibig sabihin nakakaranas sila ng training. Dahil
pinaparusahan sila. No, inaalaw ng Panginoon na makorek tayo minsan. Inaalaw ng Panginoon na disiplinahin tayo minsan. Dahil inihanda tayo ng Panginoon sa totoong laban. No, ang laban natin dito, no, kung sa sundalo pa, pinapalakas muna yung stamina. No, kailangan ng foundation. As a Christian, dapat babad tayo sa panalangin, basic devotional, no, makikinig tayo ng mga preaching, yung mga sound na pinapakinggan natin dapat no influence ng worship, influence siya ng ng mga worship song. Kaya as a Christian, kailangan nating i-train. No, dapat may foundation tayo. No, foundation before demonstration. No, bago ka magde-demonstrate, no, kailangan mo munang maggawa ng pundasyon. Pero pag equip na yung katawan mo, no, equip na yung spiritual aspect mo, equip na yung puso mo, sanay na sa sakit, sanay na sa mga kasi nga nakaturok na yung anesthesia sa puso. No, hindi ka na basta-basta masasaktan. Jesus. And always remember, ito yung lagi natin tatandaan. Kasi marami kasi sa akin, nung nag-apply ako sa sundalo, siyempre nag-uusap kami sa mga aplikante. Sabi niya, ikaw, bakit gusto mo maging sundalo? Sabi niya, gusto ko maging sundalo dahil maganda yung uniform ngayon. Tsaka malaki yung sahod. Tsaka tapos attractive sa babae. So minsan, dinidesire natin yung mataas na posisyon dahil may gusto tayong maabot. Minsan, out of context na. Yung dinidesire mo, maabot mo yung ganitong posisyon, pagiging scout ranger dahil gusto mo attractive sa babae, dahil gusto mong, maraming respeto sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, dapat yung desire mo, kaya ka magsusundalo dahil gusto mong maglingkod sa bayan. Kaya nga may iba hindi nakakapasa hindi nakakapasa sa interview. Bakit gusto mo magsundalo? Kasi gusto mo magsundalo kasi maganda yung uniform. Bagsak agad. Wrong motives. O ikaw, bakit gusto mo magsundalo? Sir, gusto ko magsundalo dahil yung trabaho na yan, no, nagtrabaho ka na, nakapaglingkod ka ba sa bayan? Hallelujah. No, nagtrabaho ka na, nakapaglingkod ka pa. Nakakapag-rescue ka pa ng mga tao humingi ng tulong. Itong trabaho na to, double purpose. Nakatulong na sa pamilya ko, nakatulong pa sa bansa. So yun, approve yun, pasado yun. So ibig sabihin, pag wrong motives ka, dahil kaya gusto mo maabot yung ganang posisyon, no? Stagnant talaga. Hallelujah, may stagnant yun tayo sa oras. Kaya tayo magsusundalo, ito yung rason. Yung Great Commission, yung topic ni Pastora kagabi. No, kailangan natin, kaya tayo mag-equip, kaya tayo magti-training, kaya willing tayo masaktan, willing tayo mag-sacrifice para sa mga kaluluwa. The heartbeat of Jesus, saving the lost soul. No, iniwan niya yung trono para sa atin. No, yung heartbeat ni Jesus, lagi natin ipanalangin, Lord. Yung heartbeat mo, Panginoon, ay magiging heartbeat natin. Yung heartbeat mo ay magiging heartbeat ko. Your heartbeat is my portion. Winning soul and make disciple. No, lisod mag-win soul, naiuban gahig ulo. Pero, according sa word of God, wala tayong karapatan mamugos. Hindi natin sila pwedeng pilitin. Gagawin natin, hawakan lang yung bato. Sabi ng Panginoon, huwag mong itulak yung bato kasi pag itutulak mo yung bato, mahihirapan ka. At dumating sa punto, ma-discourage ka, mapapagod ka, mabiburn out ka. Kasi nga, gahay yung kikulog, gahay kayong bato tulako ng bato ba? Gahay kayang bato tulako, hindi mairog. Kay 500 kilos. Yung Panginoon, hindi ko naman sinabi sa'yo, itulak mo. Ang sinabi ko sa'yo, hawakan mo lang, i-lay hands mo, i-pray over mo, i-preach mo yung gospel. Huwag mong itulak, huwag mong pirsahin. Kasi kung pipirsahan mo, mahihirapan ka. Mapapagod ka lang, madi-discourage ka. Hallelujah. No, as a servant of God, as a soldier of Christ, mga sundalo po tayo ni Kristo, kailangan natin matutunan na bakit tayo naglilingkod para sa bayan. Kaya sabi dito sa hindi ko nalagay, Galatians 1:10 siya. Be a servant of God, not a man. Sabi dito, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod ang tao sa akin. Sabi na Apostle Paul, hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. So wala akong ibang dinidesire is yung mag-glorify ang Diyos sa akin. No, kung yung tao, sinirang ko ng gospel, nagali sa akin, wala na akong pakialam yan. As long as nag-glorify ang Panginoon, hindi ko na sila iisipin. Kung ang ikakalugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay ng lingkod ng Kristo. No, kung tayo yung klase na pastor o servant ng Diyos, no, may ginagawa ka sa online, no, hindi na-appreciate ang ibang pastor. No? Huwag mo nang isipin yan. Huwag na nating isipin yan. Sabi na Apostle Paul, kung
Kung ang ikakalugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ng Kristo. So, para maging tunay tayo, para maging effective pala tayo sa pag-serve, huwag natin i-desire yung appreciation ng tao. Huwag natin i-desire yung, no, ang galing mo naman, anointed ka naman, huwag mo nang hinintayin yan, huwag mo nang appreciate yan. Mangyayari, maranasan mo yan o hindi. Sabi na Apostol Paul, pag hinahanap mo ang appreciation ng tao, hindi ka tunay na lingkod ni Kristo. So, ibig sabihin, dalawang lang yan. Tunay na lingkod ni Kristo, tunay ka na servant of God, kahit naglilingkod ka, pero minsan pala hindi ka servant of God. Kung yung gusto mo, appreciation ng tao. Sweldo, pera, yun ang problema. We are not called become all believers only. No, gitawag po ta sa Ginoo. No, dili lang ingon nga believers lang ta. No, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. No, hiring yung military. Kasi as a Christian, yung pagiging military, kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 9:37, dagan ang harbison. The harvest is plentiful. No. Pero ang harvester gamay lang. So ibig sabihin, bisag dili sila harvester, no? Naniniwala sila sa Panginoon. Maliligtas pa rin sila. Pero sayang yung authority na ibinigay ng Diyos na hindi natin nagamit. Kaya nga pagdating natin sa langit, makaingon jud may panagamit ito ng authority di ay. Sayang kaayo na dagan na po na ko reward din sa langit. Hallelujah. Ang authority sayang wala ito nagamit. Ang soldier ng Panginoon, sanay yan sa gubat. Sanay sa bukid. In short, sanay sa sacrifice. Sanay masaktan. Sanay sa kahirapan. Gaya ng mabuting kawal ni Kristo. So, gaya, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting lingkod ni Kristo. So, ibig sabihin, ang tunay na lingkod ni Kristo, kahit pangit na yung sitwasyon, no, nagre-response pa rin ng godly way. Thank you, Jesus. Padre, ay, hallelujah. Wala man. Sabi ng Panginoon, no, kung ang tao nagtitiis, ay bless. No, ito yung, pag nagtitiis ka, halimbawa, nahihirapan ka ngayon, persecution, problema, pagsubok, no, hindi ka na-appreciate. No, huwag mo na isipin yan. Kasi sabi ng Panginoon, well done. Ito lang yung laging, no, ito lang ang dapat na marinig mo lagi sa puso mo. Well done, good and faithful servant. No, sapat na. No more appreciation sa tao. No, pakinggan mo lang yung tinig ng Panginoon through His word. Well done and good, faithful servant. Sapat na ang salita ng Panginoon. Satisfied na ako dito. Hallelujah. Sabi dito, no, wala man. Isa sa mga strategy na gagamitin natin sa kaaway, ito, para matalo na ito yung kaaway, ganito. Tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahina sa pananampalataya. Isa pala, para matalo natin yung kaaway. No, kasi every time na mag-i-increase yung mga soldier, parami yung mga deliverance minister. No, isa yan sa strategy. No, natatakot yung kaaway kasi nga maraming workers, maraming nagbo-volunteer. Hallelujah. Dapat daw tumulong tayo sa mga kapatid nating mahina. Yung mga mahina, huwag nating inaiwan. Ikaw, pirmi na lang ka emotional. Ikaw, pirmi na lang ka emotional sa Facebook. No, ang gagawin pala natin, i-one-on-one. Kakausapin, tapos turuan, at ipaintindi sa kanila yung authority. At one day, maiintindihan nila yung authority. Sa panahong maiintindihan nila, yung dating mahina, naging malakas na. No, ikaw yung gagamiting Moses. Be strong and be courageous. Do not be afraid. Sa yung badre, dapat tumulong sa mga kapatid nating mahina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin. Ano daw? Hindi lang dapat ako, strong na, anointed ako, okay na ako. As long as, grabe na yung ano ko ngayon. No? Sabi ni Apostol Paul, hindi lang sariling kapakanan ang isipin nyo. Kung strong ka na, yung pagiging strong mo, kailangan yan ng mga kulang sa kaalaman. Ganito kasi yan. Sabi sa Bible, kung sino daw yung lagi mong kasama, magiging ganun ka rin. Tama yun. Pero pag young time, mahina ka. Kaya ka nakikisalamuha sa mga malalakas para maging malakas. Galing ka sa pagiging mahina,
Kaya ka nakipagsalamuha sa mahina dahil gusto mong lumakas. Pero huwag mo din kalimutan na pag lumakas ka na, balikan mo ang mga hina. Para yung mga mahina, lumakas din. So, ibig sabihin, pag mahina ka, ang kailangan mo, malalakas na tao. Para matakdan ka. Para maging maimpluwensyahan ka ng kalakasan nila. Pero pag malakas ka na, huwag kang lumayo sa mga mahina. Kasi sabi ng Bible, kung ang mga matatalino ang kasama mo, so ibig sabihin, hindi pa siya ganun katalino. No, kung matalino ang kasama mo, maging matalino ka rin, maging marunong ka rin. So ibig sabihin, pag dumating ka na sa punto ng level na marunong ka na, alam mo na yung leadership, nasabtan na mo yung kaluwasan, no, kailangan mo din ngayon balikan yung mga taong mahina para maging malakas din sila. So ibig sabihin, pag mahina ka, kailangan mo ng kakampi yung malalakas. Pero pag malakas ka na, ang hanapin mo mahina rin. Para ano? Hindi para matakdan, dili para mahawaan ng kahinaan, kundi para para ma-impluwensyahan mo rin sila, para lumakas din sila. Pero pag malakas ka na, pero kaya mo pa rin makipagsabay sa mga malalakas. Thank you, Jesus. Isa to sa strategy ng kinakatakutan ng kaaway nung parami yung workers kasi nga mas mai-spread yung gospel. The more na mai-spread yung gospel, no, marami mga soldier, marami mga volunteer, no, the more na mas papalapit na yung pagbabalik ni Jesus. Yun ang pinakakatakutan ng kaaway. Kaya nga sabi ko sa preaching ko last time, wag nating hayaan na yung second coming ni Jesus ay magiging stress natin. Dapat exciting, graduation yan. Wala kang makitang tao na graduation na. Natatakot, kinakabahan. No, graduation na, makulbaan man ko ani. Nangurog mo ko sa kahadlok. Wala. Natatakot man ako. Yung graduation, yung second coming ni Jesus, napakalaking event yan para sa atin. Kaya nga, huwag nating hayaan na yung pagbalik ni Jesus, second coming ni Jesus, no, ay magsilbing takot sa puso natin. Yung second coming ni Jesus, dapat excitement ang mararamdaman natin. Ang nakakaramdam lang takot sa second coming ni Jesus is yung demonyo. Kaya nga, takot siya na ma-spread yung gospel. Kaya nga sabi ni Jesus, bago siya babalik, bago magtapos yung mundo, no, bago darating yung kapanahunan ko, kailangan munang ma-spread yung gospel. Kaya nga, every time na mag-rise up ng leaders, no, isa yan sa strategy na kinakatakutan ng kaaway kasi nga, mas mapapadali yung panahon. Mas mapapadali yung pagbalik ni Jesus. No, ayon sa survey, nasa 800 countries na lang. 800 na lugar na lang, hindi na i-spread yung 800 na lugar na lang, hindi na na-spread yung gospel doon sa lugar na yun. So, kakaunting panahon na lang. At yung pagbabalik ni Jesus, hindi siya maging cause ng takot sa puso natin. Dapat excitement. Kasi ito yung ginawa ni kung kilala niyo si King Jehu, no, familiar kayo kasi ginawa ko devotional na to. Si King Jehu, ganito, sabi ni King Jehu dito, kaya papuntahin ninyo sa akin ang lahat ng propeta, pare ni Baal, at lahat ng naglilingkod sa kanya. Kailangang nandito silang lahat dahil mag-aalay ako ng malaking handog para kay Baal. Ipapatay ko ang hindi pupunta. Pero, nagkukunwari lang, pero, nagkukunwari lang si Jehu para mapatay niya ang lingkod ng kay Baal. O, di ba, klaro? Sabi niya dito, kailangan nandito silang lahat dahil mag-aalay ako ng malaking handog para kay Baal. Etong time na to, gumamit ng strategy si King Jehu. Ang ginamit ni King Jehu, nagkunwari siya na hindi siya against kay Baal. Kung si Satan, nagkukunwari siya para i-destroy ka, dapat as a Christian, magkukunwari ka rin para ma-destroy mo yung kaaway. So, ang ginamit ni King Jehu dito, nagkunwari siya, sabi niya, magkukunwari tayo. Ang gagawin natin, sabihin natin, hindi tayo against sa worshiper. At sabihin natin, nag-convert tayo sa pagiging Baal worshiper. Para ano? Pero sabi niya dito, pero nagkunwari lang si Jehu. Para ano? Ano yung motives niya? Bakit siya nagkunwari? Para mapatay niya ang mga naglilingkod kay Baal. Strategy. Strategy making. Ay, next verse. Wala na. Sabi niya, worshiper. Alam niyo ba anong nangyari sa next verse nito?
Ang next verse nito, sabi doon, sabi niya, purihin si Baal. Yun ang sabi ni yun ang sabi ni King Jehu. Purihin si Baal. O siya ang Diyos. No, sabi ni King Jehu. Sinadya pala yun para yung mga worshiper ni Baal, yung kalaban nila, papasok sa templo. At yung mga soldier ni King Jehu, no, ready na sa labas, may pana. Pinatay silang lahat. So, ibig sabihin, napatay niya yung libo-libong worshiper ni Baal dahil sa strategy. Nagkunwari siya, no, para ma-destroy niya yung kaaway. Kung si Satan, dinideceive ka niya, kailangan mo ring i-deceive si Satan. Kung ano yung ginawa ni Satan sa'yo, ibalik mo sa kanya. No, si Jehu, nagpanggap siya, worshiper siya ni Baal. Para ano? Ano yung motive niya? Para ma-destroy niya. No? Sabi niya dito, pero nagkunwari lang si Jehu para mapatay niya ang mga lingkod ni Baal. No, gumawa siya ng seremony. Naggasto dyan siya. Gumasto siya ng malaking pera. No, para sabing malaking event. Nag-announce siya ng malaking event. Hallelujah. Thank you, Jesus. So ngayon, dahil alam na natin na kailangan pa natin i-destroy si Satan, true, no, kailangan din siya i-deceive. Kasi si Satan hindi niya alam yung gospel. Wala siyang kaalam-alam sa gospel. Kaya nga niya pinatay si Jesus. No, kaya nga pinatay, akala niya panalo na siya. Kasi nga si Jesus nagkatawang tao, akala niya, sabi niya, pagkakataon na to para makaganti. Akala niya, no, kay si Jesus, ipunalar pa ayo pero wala namatay. Namatay si Jesus nung panahon na sa krus. So dito mo nawaan, no? Excited si Satan na patayin yung Son of God. Pero hindi niya alam na yung pagpatay niya na yun pala ang katapusan nila. Yun pala ang pagiging talunan nila. Akala nila panalo na sila. No? Gidisip sila ni Jesus. Si Satan, dinisip ni Jesus. Akala niya si Jesus, pag napatay nila, panalo sila. Ang hindi niya alam. Kasi kung alam nila, kasi yung pagkamatay ni Jesus, yun ang pagkatalo nila. Hindi niya siguro papatayin si Jesus. Alam nila, kung papatayin natin si Jesus, yung authority ng mga tao, yung mga sonship, yung mga son and daughters, ay marirestored, ay maibabalik. Kawawa tayo. Ang makakadestroy lang sa atin, yung mga taong dinestroy lang din natin. Ang makakadestroy sa atin, yung mga taong inalipin natin, yung ginapos natin. Pag nakalaya yon, may authority sila para i-destroy tayo. Huwag na lang natin patayin. Kaya nga, ang Diyos, He is an omnipresent. Ang Diyos, He is an omniscient. He is an all-knowing God. Si Satan, kabaliktaran, wala siyang alam-alam sa mangyayari sa future. No, alam niya ang mangyayari sa future sa mga plano niya. Pero yung plano ng Diyos, hindi niya alam. 0-0. Kaya nga yung pinatay na si Jesus, akala niya panalo na siya, ang hindi niya alam. Yun pala ang simula ng pagbagsak niya. Hallelujah, thank you, Jesus. No, the power of strategy, advisor, solution, skill, decision, goal, coaching, planning, no, para ma-destroy ang kaaway. No, kailangan natin matutunan yung strategy na ganito. Kailangan din matutunan, kung natutunan natin, hindi pwedeng matutunan lang natin yung strategy ni paano i-destroy si Satan. Dapat matutunan din natin kung paano yung winning soul. Sa piling ng mga Hudyo, sabi na Apostle Paul, ganito pala yung winning soul. Sa piling ng mga Hudyo, namumuhay ako na para wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa panampalataya. Pero hindi nangangahulugan, hindi ko sinusunod ang utos ng Diyos. Dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Sa piling ng mga Hudyo, nakita ko dito, sa piling ng mga Hudyo, so ibig sabihin, si Apostol Paul, nabuhay talaga doon. No, tumagal talaga sa lugar na yon. Kasi sabi niya, sa piling ng mga Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa kailalim ng utusan. So dito ko naunawaan ngayon, sa harapan ng mga unbeliever, hindi pala natin kailangan maging religious. Religious approach, religious nga kanang expression. Kasi nga, hilasan na sila na. Kaya nga, ang ginawa ni Apostle Paul, act like a Jew. Pero malalaman mo ngayon yung motive niya. Sabi niya, namumuhay, sa piling ng mga Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan. Para upang, ito yung motive niya, upang madala sila
sa panampalataya. Pero hindi nangangahulugan na hindi ko sinunod ang utos ng Diyos. No, nabuhay ako na parang gaya lang nila, normal na tao, hindi religious na tao. No, parang malalapitan lang ako. The way ako magsalita, hindi masyadong religious. Kasi yung akala kasi natin, yung magdingutag, hallelujah. No, sign na siya sa Christian ka. Dili, ang pinaka-sign nga Christian ka, ang pinaka-sign, no, siguro may part siya sa Christian life na yan yung kasanayan mo. Pero ang pinaka-sign that you are a Christian, yung fruit of the Holy Spirit, yung karakter ng ating Panginoon. Kaya nga, no, mahirap man pagsikapan yung karakter ni Jesus. Pero sabi ng Panginoon, pagsikapan ninyong mabuti. Sa 1 Timothy 3:16 ba yun? Sabi niya, pagsikapan nyo na maging karapat-dapat bilang lingkod ng Diyos. Pagsikapan, ibig sabihin, kaya siya pagsikapan kasi mahirap. Hindi mo siya pagsikapang akyatin yung bundok. Kung alam mo yung bundok, hindi siya bundok talaga. Kaya mo siyang nasabi na pagsikapan dahil hindi biro ang pagdadaanan mo. Hindi biro ang sacrifice na kailangan mong gawin. No, ang pinaka sign that you are a Christian. Hindi yung, kasi maraming nag-hallelujah, nag-praise the Lord, pero wala nang hinabuhi. Ang batasan, dili makita sama kay Jesus. Munang, si Apostle Paul, hindi siya masyadong religious. Ang ginawa niya, pinakita niya yung buhay niya na si Kristo nasa kanya. Sabi niya, sapat na yung buhay ko. Na hindi ko na kailangan mag-religious approach, religious expression, para sabing, Diyos nun ko. No, ang gipakita na, sabi niya, pinakita ko lang yung buhay ko. Namuhay ako ng parang Hudyo. Pero pinakita ko, the way ako mag-response ng tama. Napadre. Isa ka sa strategy. Sa mahina pang panampalataya, nakikibagay ako upang mapatatag ko sila kay Kristo. So, sa mahina ang panampalataya, weak Christian, sabi ni Apostle Paul, nakikibagay ako. Iba yung nakisama sa nakisama. Ang nakisama, go with the flow. Kasi ganito kasi yan. Doon sa amin, nag-inuman. Pero ako, umupo ako doon. Pero yung gusto nila akong painumin, pero yung inunom ko, sabi ko, pwede ba soft drink lang inumin ko? Kasi, parang maruglae man akong tiyan, di ko kaya mag-inom. Nakisabay. Pero yung ininom ko, soft drinks, Mountain Dew. Sabi ko, sabi niya, bakit hindi ka umiinom? Yung mga kaibigan ko noon, bakit hindi ka na umiinom ngayon? Sabi ko, sa totoo lang bro, yung gusto ng tao hindi inom. Ang tao kaya umiinom, sabi ko, yung tao kaya siya umiinom, hindi dahil gusto niyang malasing. Kasi kung yung reason ng tao kaya siya umiinom dahil gusto niya lang malasing, di sana, kahit sa bahay lang, bibili siya ng 1 litro ng tanduay, lasing na. Pero hindi yun eh. Yung main point, bakit ka umiinom? Dahil malungkot ka. Gusto mo ng fellowship, gusto mo ng encouragement, gusto mo ilabas lang sama ng loob mo. Sabi ko gusto mong sabihin yung mga nangyayari sa buhay mo. Yan ang dahilan kung bakit ka umiinom. No, yung tao, pag pinainom mo ng beer, pinainom mo ng mga tanduay, hindi naman sila nasasarapan. Magkuhan magaling na ako, mapaitan man ganyan sila. Pero, sabi ko sa kanya, alam ko bro, hindi ang alak ang gusto mo. Ang gusto mo, fellowship, usap-usap. Kaya nga, pag may problema ang isang tao, ang hinahanap, alak agad. At ang ginagawa ng tao, ang mga unbeliever, pag nagka-problema sila, ang hinahanap nila, kaibigan. Tara bro, inom tayo. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Broken ako. So, ibig sabihin, hindi alak, hindi lasing, hindi kalasingan yung gusto mo. Kaya ka umiinom noon, hindi para malasing. Hindi yun ang goal mo. Kaya ka umiinom dahil gusto mo ng kausap, comfort, no, at para makatakas sa mga problema. Kaso lang, mali lang. Kaya kasabi ko, ang purpose ng inuman kasi bro, hindi para malasing, kundi para fellowship. Kaya ka umiinom ngayon dahil pagod ka na sa buhay. Naakala mo yan yung solusyon. So, pagtapos mo mag-inom, masakit yung ulo mo. At pagkatapos mo malasing, pag kinabukasan, masakit yung ulo mo, hanap ka ng sabaw, sabi ko sa kanila. At dumating sa puno, sabihin mo, hindi na ako inom sunod. Hangover. So, ibig sabihin, ang tao ayaw niyang malasing, kaya nga yung iba umiinom ng gamot kasi ayaw malasing. Ang gusto niya kasi, usap-usap, fellowship, mailabas niya yung mga puso niya. So, ibig sabihin, makisama. Pero, hindi pwede makisama ka, inom ka rin ng beer. Hindi pwede. Dapat makisama ka, pero yung the way ka magsalita, huwag masyadong religious. Kasi pag masyadong religious, no, parang ma-open sila. Mahihiya sila sa'yo.
Pero yung pinaka main motive ni Apostle Paul, ginagawa ko ang lahat ng ito. Ito yung motives niya. Ginagawa ko ang lahat ng ito sa ikalaganap ng magandang balita upang makibigari rin ako sa mga pagpapalan ito. Kaya pala nakisama siya sa mga mahina. Nakisama siya sa unbeliever hindi para uminom, para malasing. Nakisama siya para magkaroon siya ng makabuild siya ng relationship. Kasi pag nag-winsol pala tayo, ang gagawin pala, no, mahirap mo iwin ng isang tao pag hindi kayo close. So, ang ginawa ni Paul, bago niya i-share yung gospel, no, nagbi-build siya ng relationship. Kaya nga, pag tatanungin siya ng tao, Pablo, bakit ganyan ka magsalita? Di ba dati kang kriminal? Di ba dati kang lasinggero? Di ba dati kang addict? Di ba dati ganito ka? Doon na siya magsisimula mag-share. So, una pala, as a Christian, pinaka-effective na gagawin natin, the way tayo mag-response. Pag mag-response pala tayo ng tama, no, kahit sila na mismo ang magtaka, bakit ganun tayo? No, nabuhay si Apostle Paul ng tama. Siguro may insulto, pero baliwala lang kay Apostle Paul. O, layahan mo na, ipag-pray mo na lang yan. No, so ano nangyayari sa atin ngayon? Parang ganun din. Pag nagkasala yung tao, layahan mo na lang yan. Ipag-pray na lang natin yan. Binugbog ka na, ipag-pray mo pa rin. Di ba dati kang persecutor? Bakit parang iba na yung mo ngayon? Iba na yung parang naging mabait ka. Sa doon na sinishare yung gospel. Doon na siya nag-testimony. No, mahilig siya mag-testimony. No, ginagawa niya yon para makag-build ka ng relationship sa tao. Kasi pag iwin mo yung tao tapos wala kang personal relationship sa kanya, mahirap. No, para kang nag-drive ng kotse, tapos tama yung intention mo, mabuti kang tao, at nakita mo yung babae ba, naglalakad sa kalsada at sabihin mo, Leng, saan ka pupunta? O sakay ka na sa kotse ko. Ihatid kita sa inyo. Yung babae or yung bata, kahit sabihin mong mabait ka, hindi yun basa-basa magtitiwala sa'yo. In short, hindi siya basa-basa susunod sa'yo dahil hindi kanya kilala. So, ang pinaka-effective way para maka-winsol pala tayo, kailangan natin mag-engage sa tao. No, wag mo na isipin muna yung marami. Si Jesus hindi nag-focus sa marami, kaya sabi sa preaching ni Pastor Ricky last time, si Jesus hindi nag-focus sa sa libu-libong tao. Nag-focus siya sa 12. Nag-focus siya sa quality ng tao. Nag-focus siya sa strong disciple. Dahil pag alam niya, pag naging strong yung disciple na yun, pag alis niya, yun ang gagamitin niya para mag-spread ng gospel. So, as a Christian, wag nating i-pressure yung sarili natin sa pagsunod sa Panginoon. Kailangan, no, dahan-dahan lang. Mag-focus ka muna sa 2, 1, 3. No? Pag na-mold yan, pag naalagaan mo ng maayos yan, pag nakilala mo ng lubos yan, yung 3 na yan, no? Pag naging strong yan, ang gagawin niya, gagawin din yan, ano yung ginawa mo, anong itinuro mo. So, ibig sabihin, build a relationship sa tao. Kasi hindi mo basta-basta ma-invite yung tao sa GC. Hindi mo basta-basta ma-invite yung tao sa church. Pag hindi kayo close, no, ang daling i-invite, pag close mo na. Pero pag hindi mo close, mahirap. Ang daling pasakayin sa kotse, pag kilala mo na yung tao. Pero pag hindi mo pa kilala yung tao, papasakayin mo sa kotse mo. Kahit mabuti kang tao, hindi yan sasakay. I hope nakukuha nyo yung point ko. No, Jesus with the sinners. No, gayahin natin si Jesus because we believe that we are the followers of Jesus. Kung ano yung ginawa ni Jesus, gagawin din natin. Si Jesus, no, pag lumalapit sa kanya yung mga addict, lumalapit sa kanya yung mga pasaway na tao, i-zoom ko para mas natin. Yung mga bad boys, no, without condemnation, without judgment. No, wala tayong karapatan mag-judge talaga ng tao. No, ang karapatan natin, no, mag-encourage sa kanila. Mag-motivate sa kanila. Pero pag mag-judge, trabaho ng Diyos. Pero si Jesus, kahit Diyos na siya, hindi niya ginudge yung tao. Kahit trabaho niya mag-judge, siya yung judger. Pero wala na gihukman ng mga tao. No, Jesus with the sinner. Di rin ako nasabdan, dito ko naintindihan, ano yung pinagkaiba ng religious sa godly. Ang religious, yung mga Pariseo. Tingnan nyo, i-picture out natin ngayon. Yung mga Pariseo, ayaw makisalamuha sa mga addict. Ayaw makisalamuha sa mga prostitute. Ayaw makisalamuha sa mga tax collector. Kasi nga, para sa kanila, nakakadiri. Hindi pwedeng serban ka ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, sabi nyo, son of God dyan, bakit? Kasama niya yung mga kriminal. As a Christian, huwag nating i-desire na maging religious na tao. Dapat godly. So, naintindihan ko ngayon, kasi natutulog ako noon. Natutulog ako sa boarding house. Tingala ko, nagtaka ako, biglang may kumatok. Kasi yung tao na yun, nagbibenta yun ng drugs. Kumatok sa boarding house ko, sabi niya, Del,
Pwede ka may istorbo kadali? Bakit man? Pwede ako magpa-pray sa'yo kasi gusto kong mabago, gusto ko nang mabago ba? Gusto ko nang mabago kasi gusto ko nang makawala sa ganitong pamumuhay kasi 3 beses na akong nakulong. So nakita ko ngayon, pag humaharap ako sa mga kaibigan ko, normal lang. Gumagawa lang ako ng pagkakataon. Sila mismo ang makapansin. The way ako magsalita na hindi na bastos, hindi na ako nagmumura. Tapos tumutulong ako. So nakita nila, opposite na. Parang may pinagbago ka ngayon ah. Ano nakain mo? So doon ko na sinishare yung testimony ko. Pagkatapos na-touch sila sa testimony ko, tapos doon ko na sasabihin yung gospel. So alam niyo ba, nabrago ko dahil sa na-realize ko yung kabutihan ng Panginoon. So ibig sabihin, kahit hindi ka muna mag-share ng gospel sa tao, buhay muna ang ipakita natin. Kasi mahirap mag-share ng gospel kung hindi tayo nakitaan ng pagbabago. Diba? So kahit maganda yung sinabi mo, pero kahit maganda yung sinabi mo, pero pag hindi yan nakitaan sa buhay natin, para hindi nila paniniwalaan. Para kang kahit nag-joke ka ng nakakatawa, sino sa inyo ito nag-joke ka? Yung nag-joke ka ng nakakatawa, marami nang tumawa, alos umiyak na. Pero may isang tao hindi natawa. Kasi nga galit sa'yo. So ibig sabihin, kahit gaano ka nakakatawa ang isang bagay, o nakakatawa ang sinabi mo, pero pag may problema kayong dalawa, hindi yan tatawa. So, parang ganito rin. Pag nag-preach tayo ng gospel, nag-share tayo ng word of God, tapos hindi pala nakitaan sa ugali natin, nakitaan sa pamumuhay natin, hindi rin sila maniniwala. Kasi parang hiwalang effect. So, para maging effective pala tayo, mabuhay tayo, paningkamutan yun nato, di ay, nga manginabuhi nga sa amin kay Jesus. Si Jesus with the sinner. Hindi para matakdan, kundi para magbigay ng pag-asa, magbigay ng motivation. Yung mga mga ganitong tao, yung mga pasaway, yung mga nagka-HIV, 10 million nga nagsuffer sa depression, 128,000 this year ang naka-experience of HIV positive. Yung mga tao na yan, depressed yan. Yung mga tao na yan, kaya sila nagkakasakit dahil hinanap nila yung totoong hinanap nila yung kaligayahan na akala nila yun ang magpapasaya sila. Nagmahal naman sila ng ibang lalaki, nag-depress kasi iniwan. Yung mga tao na yan, they are seeking love. Gusto nilang maramdaman yung pagmamahal. Kaya hindi natin ma-blame. Kaya sila ganyan. Kaya yung mga taong madali magalit, mainitin yung ulo, kasi may pinagdadaanan sila. Kaya nga nakakaawa yung mga ganyang tao na kailangan nila ng rescue sa Panginoon. Kasi yung mga tao nagsisuicide ngayon, nakita ko sa survey, nasa 10,000 a year ang nagsisuicide. So nakita ko, hindi yan magsisuicide kung walang dahilan. At yung tao, hindi niya pinangarap mamatay. Kaya siya nagsisuicide, isa lang yung dahilan dahil gusto niyang makatakas. Nakakala niya yun ang solusyon para makatakas siya sa pinagdadaanan niya ngayon. Kaya nga, 10 millions ang nadidepress. Minsan kasali pa pati Christian. Kasali pa ang may relasyon sa Panginoon. Kasali pa ang may connection sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, hindi natin ma-blame kaya sila naging ganyan, naging prostitute sila, naging magnanakaw sila dahil influence sila sa mundo, dahil nahanap nila yung satisfaction. Kaya wag nating i-judge, halimbawa yung tao nagkasakit ng HIV. Ayan na nga. Kan man kayo, immoral man kaayo. Mara na mahitabo si mo. Dapat dili na. Dapat maintindihan natin yung side nila. Kaya sila nagkasakit ng HIV dahil hinanap nila yung satisfaction na hindi nila natanggap. Hinanap nila, hindi nila natagpuan si Jesus. Pagod na sila. Pagkatapos ng relationship, iba na naman. Kaya nag-cause, kaya nagkakasakit yung iba ng HIV kasi nga sa sexual immorality. Kasi nga hinanap nila, akala nila yung hinahanap nila, yun ang magpapasaya sa kanila. You feel, maramdaman mo yung happiness, pero hindi mo maramdaman yung joy. Yung joy galing sa Panginoon, at yung happiness galing sa mundo. At yung happiness na yan, pwede kang i-destroy. Pero yung joy, makakapagbigay ng pag-asa, makakapagbigay ng strength, makakapagbigay ng motivation para mabuhay dito sa mundo. Kaya nga, may pinagkaiba, religious. Kaya wag nating, lagi nating i-desire yung magiging godly tayo. Ang religious, hindi malalapitan ng unbeliever. Ang godly na tao, nalalapitan anytime, without judgment. Without judging them. Ganito kasi yan. As a leader, motor tayo. Pero ang kagandahan lang, yung member, sila yung bike. Yung mga mahina, yung mga bago pa lang.
Yung bike, kahit anong habol niya sa leader, kahit anong habol niya sa motor, hindi niya mahabol yan kasi motor yan. Strong na sa spiritual. Pero yung motor, kaya niyang makisabay sa bike. Yung leader, kaya niya makisabay sa mga unbeliever. Pero yung member, yung unbeliever, hindi niya kayang abutin yung leader. Kasi nga, kaya nga, hindi mo siya pwedeng iwan. Kaya sabi ko, wag mong iwan yung unbeliever. Wag mo silang, pag nag-grow ka, wag mo siyang iwan, balikan mo siya. Kaya nga sabi ko, yung mga mahihina, kailangan niya ng malakas na tao. At yung malakas na tao, kailangan niya ng mahina. Give and take. Pero yung mga malalakas, kaya niya makisabay sa mga malalakas na saktan. So, anong gawin mo ngayon? Para makisabay yung ano? Kailangan mong makisabay sa mga member. At yung member na yan, at yung bike na yan, yung bike kaya niyang takbuhin, nasa 10, 16. So, kahit sabihin natin yung motor mo 200cc, pero kaya niyang magpatakbo ng 10. Kaya niyang makisabay sa bike. Pero yung bike, hindi niya kayang makisabay sa motor, sa 200. Pero yung 200cc, kaya niyang makisabay sa mga bike. So, ang gagawin mo ngayon, makisabay ka sa bike. At dahil nakisabay ka sa bike, nagkaroon ka ng, nakabuild ka ng relationship sa tao na yan, para mas lumago sa Diyos, bilan mo ng bagong motor. In short, sa spiritual aspect, tulungan mong lumago. Bigyan mo ng opportunity para lumago. Bigyan mo siya ng task para lumago rin. At dumating sa time, hindi na siya bike, motor na rin, maging malakas na. At dumating ng time, lumakas na din siya, kaya niya ding makisabay sa mga bike. Bumalik ka. Balikan mo yung mga taong mahina rin. Tanggapin ninyo ang mga kapatid na mahina sa pananampalataya. Tanggapin. At ito pa, at huwag makipagtalo sa kanyang paniniwala. Halimbawa sa mga Muslim, bawal ang baboy. Kung bawal ang baboy sa area, ay nagkaon para sa mga dire, sa ato ko sa Iligan. Bawal daw nagpalit mo og sudan sa gawas, bumili ako ng ulam sa labas ng kanang humba. Bawal daw na, hindi ako kumain. Kahit sabihin ko Christian ako, pwede akong kumain, pero as a respect. Sabi dito tanggapin ninyo ang kapatid, ibig sabihin tanggapin ng buong puso. Tanggapin ninyo ang kapatid na mahihina sa pananampalataya at huwag makipagtala sa kanyang paniwala. Walay debate, may tabo. Sa debate, walay tama. Tama siya, tama po ka. Walay ka humana, bisag magdebate mo punong kaadlaw, walay mo humana. So, ibig sabihin, respetuhin mo na lang, hayaan mo siya ang makarealize sa mali niya. Huwag na makipagtalo. Thank you, Jesus, sa mga doktrina. Tapos na to. We are covered by the blood of Jesus. So, Del, pwede ba ako makisama sa mga mahina? Pwede. You are covered. Pero pag hindi ka covered, wag kang makikisalamuha. Pag hindi ka strong sa spiritual, wag kang makisalamuha sa mga tao. Walang gigilasan. Baka ikaw yung ma-influensyahan. Imbes tayo yung makakadala sa kanila, tayo ang na-influensyahan. Pumunta ka sa lugar na yan. Tuwa naman sa bar, nag-inom naman. Wala. Mission failed. Para maging mission accomplished, dapat bago ka sumalakay, dapat ready yung heart, covered ka, naintindihan mo yung salvation, covered ka sa dugo ni Jesus. Kahit yung kamatis, pag ilagay mo sa bulok, may kasabihan, pag ilagay mo yung kamatis sa mga bulok, magiging bulok rin. Pero pag ilagay mo yung kamatis dyan, sa bulok, pero pag ilagay mo siya sa silupin, hindi yan basa-basa mabubulok. Because dahil ang kamatis, covered siya. Dinan yung mangga, nilagay siya sa bulok. Nilagay siya sa mga unbeliever. Pero, nilagay siya sa mga sira. Yung buhay. Pero dahil covered siya sa plastic, hindi siya basta-basta masisira. If you are covered by the blood of Jesus, you are under protected by the angels of the Lord. Hindi ka basta-basta madidestroy ng kaaway. Because you are always covered. I-cover ka pirmi sa dugo ni Kristo. Ito na. Isa yung sa mga strategy ng kaaway para matalo natin siya. Number 1, hindi talaga mawawala yung prayer and fasting. Itong prayer and fasting, normal to sa pagiging Kristiyano. Kung paano ka huminga, kung paano kumidlat yung mata mo. Kung every time na hihinga ka, kung paano gumagalaw yung tiyan mo. Ang tawag dyan, normal na sa isang tao na gumalaw yung tiyan pag huminga. Normal na sa tao ang huminga. Normal sa tao ang mapawisan. Kung gaano ka normal yan, normal din ang prayer and fasting sa isang Kristiyano. Use this strategy, fasting. Vigilance. Maging alerto.
No, avoid the cult. Kaya mga magic ayo tuwi na. Mga kulto, mga magic, mga sorcerer, mga kulam, mga anting-anting. No? Isa na sa strategy para mudaog ka sa kaaway. Iwasan na to na. Enlisting the help of fellow believers. Dapat kailangan din nating i-desire kahit malakas ka na, i-desire mo yung tulong ng ibang tao. Kasi hindi sabi sa 1 Corinthians 10:12, wag kang kumpiyansa na malakas ka, baka darating yung panahon bigla ka na lang bumagsak. So ibig sabihin kahit gaano ka ka-strong, pwede kang bumagsak. King Saul, si Judges, katong Judges sa kuan, si Simon ba to? Katong lawas. No, si Samson. No, malakas 'yun. Kaya niyang pumatay ng thousands na tao gamit lang ang ngipin ng donkey. Jaw ng donkey. So ibig sabihin kahit gaano ka kalakas, pwede kang bumagsak. Kaya kailangan mo rin ng katuwang. Better together. Kailangan mo ng mentor, kailangan mo ng leader, kailangan mo yung co-disciple mo, kailangan mo ng fellowship sa kapwa believer mo para hindi ka matalo at para mo matalo yung kaaway. At ito yung conclusion ko. No, ang pinaka-strategy para matalo natin yung enemy, yung paniwalaan yung gospel. At i-share yung kamatayan ni Jesus. At kailangan mo maintindihan yung gospel. Thank you, Jesus. Yung pagkamatay ni Jesus sa cross, para sa iyo mahalaga yun. Pag nanghihina ka sa spiritual, kung ikaw yung tao na nandito ngayon, na nagbabakasakali ka, join ako, nanghihina ka na. No, nag-dry ka, na-burn out ka, napagod ka. Dahil ang mga bagay na gusto lang pahawakan ng Panginoon, tinutulak mo. Sabi ng Panginoon, kung nanghina ka, para lumakas ka ulit. Sa panahong mahina ako, sabi ng Panginoon, sa panahong nasasaktan ako, sa panahong nasugatan ako, no, para yan sa kalakasan mo. Para yan bumalik yung lakas mo. So, ibig sabihin, yung pagkamatay ni Jesus, sa panahong mahihina ka, sa panahong maluya ka sa pangalaga, sa gusto ka mag-give up, isipin na lang lagi, na ilisipin natin lagi yung kamatayan ni Jesus. Pag sa panahong iisipin natin yung reason bakit namatay si Jesus, no? Dahan-dahan bumabalik yung first love mo. Ito yung technique. Diba, nanghina ka. Isipin mo na lang agad kung saan ka galing noon. At paano ka niligtas ni Jesus. At paano ka kamahal ni Jesus. So, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Diba, nanghina ka ngayon? Isipin mo, binigay ng Panginoon. Iniwan niya yung trono niya. Iniwan niya yung Malacanang para sa akin. Example si President Duterte o Bobong Marcos, iniwan niya yung Malacanang para puntahan ka lang. It is a great privilege. Lord, maraming salamat, Panginoon. Iniwan mo yung trono mo para i-rescue ako sa kanal. No, para ma-rescue ulit yung ginawa ni Jesus. Para ma-restore ulit yung first love natin sa Panginoon. Go back to the cross. Go back to the revelation of the cross. Lantawa kung paun sa tagiluwa si Jesus. Sabi nga, wag kang mag-give up. Mag-give up ka na sa lahat ng bagay. No, kung gusto mo mag-give up sa trabaho mo, pwede. Mag-give up ka sa course mo, pwede. Kasi pag nag-give up ka sa course mo, pwede ka pang humanap ng better na course. Pag nag-give up ka sa trabaho mo ngayon o sa source of income mo ngayon, baka may posibilidad pa na may better pa, na may mas maganda pa. Pero pag nag-give up ka sa Panginoon, nag-give up ka sa pag-serve sa Panginoon, no? Ito yung pinakasayang. Nag-give up ka sa pinaka-the best. Sa trabaho, pwede ka mag-give up, baka may the best pa. May the best na opportunity pa. May promotion pa. Pero, pag nag-give up ka sa pag-serve sa Diyos, ito na yung pinaka-the best na imong gi-give up. Wala nang ibang the best pa sa pag-serve sa Panginoon. Serving God is the highest, the most highest, ang pinaka-highest nga calling. Hallelujah. Pag nag-give up ta dire, pag nag-give up tayo dito, lugi tayo. Kasi nga, pag nag-give up tayo, wala nang ibang mas the best pa. Ito na yung pinaka-the best na nasupunggan mo. Ito na yung pinaka-great blessing na natanggap natin. No, natanggap na at naintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. That's all. No, I hope pa natutunan tayo. Taas natin ang kamay, manalangin tayo sa Panginoon. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, salamat Panginoon sa topic na ito. Tinuturuan mo kami Panginoon how to destroy the enemy. Sa panahon ni King Jehu, pinatunayan mo Panginoon, na-deceive ni Jehu ang mga worshiper ni Baal. Hindi niya sinabi ni Jehu, sambahin si Baal. Pero hindi ibig sabihin, Panginoon, sinabi niyang sambahin si Baal. Ayon siya, Panginoon.
Lord, ginawa niya yon para mapatay niya ang mga worshiper ni Baal. O, sa spiritual aspect, kailangan naming maging wise. Magkaroon kami ng diskarte paano i-destroy yung kaaway. At ang isa sa mga pinaka-effective weapon na kailangan namin as a Christian, as a soldier, bago mag-a-apply sa trabaho, kailangan okay yung heart. Kasi pag hindi okay ang heart, hindi pasado, Panginoon. So, kailangan maging equip muna kami, dadaan kami sa training, matinding pagdurusa, matinding depression, matinding brokenness sa buhay namin, Panginoon. Dahil alam namin, naintindihan namin ngayon, may purpose pala yan. Lord, maraming salamat, pinaintindi mo sa amin yung prayer, yung fasting, ng paglayo sa mga activity ng kaaway. At di namin pwedeng lumayo sa mga kapwa believer, Panginoon. Dapat better together. Dapat kung manghina kami, may taong sasalo, Panginoon. At sa panahong maluya mi Ginoo, mahinunduman na mo ang imong kamayo. Sa panahong maluya mi Ginoo, mahinunduman na mo ang imong goodness nga gihimo sa cross 2,000 years ago. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa cross. Lord, utang namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin niyo po minsan, Panginoon, ang bawat isa nanghihina. Lord, yung iba nanghihina, nakalimutan, nakapokus kasi minsan, Panginoon, sa mga problema, pagsubok. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, makabawi. Pero kahit, Panginoon, yung pagkabawi na iyon, kulang man, Panginoon, pero maraming salamat dahil tinanggap niyo po ang pagkabawi na iyon. Maraming salamat dahil binangon mo kami sa aming pagkakadapa na mas malakas. At maraming salamat, Panginoon, tinuruan mo kami sa topic na ito na kailangan naming i-rescue yung ibang kaluluwa. Kailangan naming tulungan yung mga hina. Dahil ang mga malalakas, kailangan maghanap ng mga mahina para maging malakas yung mga mahina. At yung kung mahina pa, kailangan mag-desire ng mga anointed na tao para maging anointed din sila, Panginoon. Lord, maraming salamat. And I declare and decree the prophetic insight sa bawat isa, Panginoon, na ibibigay ngayon, nga mabaid ang imong pulong karong Ginoo. Ug yan po na, Ginoo, grant us the spiritual insight na makatabang, makadasig sa bawat isa. Lord, bless this ministry. Honor and glory be to you. We are covered now, we are sanctified, and we are redeemed by the blood of the Lamb. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Palakpakan na to ang Ginoo. Thank you, Jesus. Hallelujah, Amen. hallelujah. Glory to Jesus alone. Hallelujah. Honor and glory to Jesus. Thank you, Pastor. Thank you for joining tonight. To all online viewers, be blessed. Thank you so much for joining tonight. Magsugod na sa insight. Ay, naday, pag gusto magpa-pray di ay. Ako lang, i-comment lang sa baba. While ka insight, pwede ra. I-comment lang sa baba ang inyong prayer request. I-comment lang sa baba.